Kakaiba at napakasarap na kakanin naman gamit nitong cassava ang ating gagawin. Meron tayo ditong bagong harvest na langka. Gagawin natin itong masarap na kakanin. Sigurado mo gustuhan nyo ang take note. Pwede din itong pang negosyo. Tara, samahan nyo ako magluto. Napakatamis nito dahil lumian ang langka na ito. But before that, mag-harvest muna tayo ng cassava. Since meron tayong kunting tanim, medyo challenging ang pag-harvest ito mga mommies kasi kailangan natin itong bunutin at linisin ang puno nito. Dito napalaban talaga tayo sa pagbunot ng puno ng cassava. Medyo may kalakihan ito at halos isang braso ko ng taas nito mga mommies. Yan na, nakuha na natin. Siyempre kailangan natin itong linisin, hugasan natin ng maigi para fully clean talaga ito bago natin lutuin. Ito na, ready na para balatan ang ating bagong harvest na cassava. Madali lang itong balatan mga mommies kasi freshly harvested ito. Hindi natin ito lulutuin lahat. Yung iba ilaga natin. Gumamit tayo dito ng 8x4 inches round pan. Naglagay tayo dito ng 6 tablespoon of white sugar. Nag-add lang tayo ng 2 to 3 drops of lemon juice or calamansi juice. Pangbalansi lang ito ng tamis. At kapag naging ganito na, hahangoy na natin, iset aside para lumamig. Babaw ng ating caramel. Nagtap lang tayo ng mga around 1 cup of whole langka. Dapat malamig na po ang ating caramel mga mommies before natin lagyan ng ating fruits or ating langka. Meron din tayong 7 pieces of cherries, inilagay natin sa gitna para mas lalong attractive at kaaya-aya itong tingnan. At ito namang ating nabalatan na cassava or balanghoy, i-grate lang natin ito hanggang sa maging pino. Cheese grater po ang ginamit mga mommies. At pipigaan natin ito, isift lang natin ito gamit ang ating sifter. At yung juice naman ito, itapon na natin kasi hindi na ito magagamit. Gamitin tayo dito ng 1/4 cup of butter. I-melt natin ito mga mommies. Ito na ang total na grated cassava na na-sift natin. Mga around 3 cups ito. Mag-add tayo dito ng 1/3 cup of chopped langka. At ang ating 1 pack of Cocomama or 1 cup of coconut milk. Meron din tayo ditong condensed milk. A total of 1½ cup of condensed milk ang ating gagamitin kasi hindi na tayo maglalagay pa ng sugar dito. Ba kung gusto nyo mas maging matamis pa ito mga mommies, pwede kayong maglagay ng sugar. Ang ating 1/4 cup of melted butter at 1/4 teaspoon of fine salt. Nag-crack din tayo ng 2 pirasong medium-sized eggs. Ihalo lang natin ito para ma-fully mix ang lahat ng mga ingredients. At ito na ang ating cassava mixture, ready na para lutuin. I-top na natin ito sa ating caramelized sugar na may langka and cherries. But before natin ito salang, dapat rolling boil ang water sa ating steamer mga mommies. Cook for about 80 minutes over medium to high heat. At dapat nakatakip yung lid natin para hindi malagyan ng tubig ang ating niluluto. Ito na after 85 minutes, fully cooked na ito. Dapat ma-fully palamig natin ito mga mommies before natin i-unmold. Kasi medyo basa pa ang ating cassava kapag bumluto pa ito at hindi pa ito nag-set. After an hour na napalamig natin, i-unmold na natin ang ating napakasarap na kakanin. Naglayan lang tayo ng dahon ng saging sa ating paglagyan. Ipi-flip na natin ito. Ito na po mga mommies, ang bagong recipe na ihahain ko sa inyo. Ang ating napakasarap na cassava langka upside down cake. O diba, kaaya-ayang tingnan? Pwedeng pangbenta, regalo sa kaibigan, o lutuin sa kung anumang handaan. Other option, pwede kayong gumamit dito ng mangga, banana, pineapple or kung anumang prutas, pet nyo at pwede nyong ilagay dito. Slice na natin, excited talaga tayong tikman ang ating bagong recipe. Napaka-creamy nito at yung langka na nilagay natin, malalasahan talaga natin ito. 1/3 cup lang ang ating nilagay. Pwede nyong damihan mga mommies kung gusto nyo mas maging mabango pa ito at mas maging special. At yung cherries na nilagay natin, napakaganda talagang tingnan. Nag-complement talaga ang flavor ng cherry at ng langka natin. Pwede nyo itong gawing pangbenta mga mommies para may bago naman kayong produkto. Mura lang din ang ingredients. Lalo na kung may hinog na langka kayo sa bahay, pwede nyong gawin ito. At kung wala naman, pwedeng ibang prutas ang inyong gagamitin. Depende sa kung anong season ang meron. Ayan lang po mga mami, so pinyong subukan ng ating bagong recipe. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!